Sa mga oras na ito ay binanggit ng presidente ng World Hunter Association na ang meeting may kinalaman sa S-Class Gate sa South Korea ay magsisimula na. At hinimok niya ang lahat ng mga nandoon na ituon ang kanilang atensyon sa screen na nasa kanilang harapan, at makikita nga dito ang larawan ni Daesung at ng S-Rank Gate na kanyang naisara. Habang tinitingnan naman ito ng mga participant, ay sinabi ng presidente ng asosasyon na ang hunter na kanilang nakikita ay ang may kagagawan ng pag-shutdown ng S-Class Gate na lumitaw sa kanilang bansa, at ginawa niya ito ng mag-isa lamang. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanyang pagpapaliwanag ay sumingit ang isa sa mga participant, at sinabi na sa kanilang bansa ang mga gate ay inaayon base sa mga label ng halimaw na nasa loob nito, at hindi sa aura na nagmumula dito. Ang taong ito ay ang chairman ng Japan Central Communications na si Chairman Natsukawa. Idinagdag pa niya na ayon sa impormasyon, ay walang natagpuang mga halimaw sa loob nito, kaya hindi nila dapat i-recognize ito bilang isang S-Class Gate. Iginiit pa niya na mayroon lamang 6 na bansa na nakapag-clear ng isang S-Class na dungyon, at kasama na dito ang kanilang bansa na Japan. Sumang-ayon naman dito ang Vice Chairman ng China's Awaken Force, at sinabi na ang isang S-Class Gate ay hindi makakayang i-shutdown ng isang tao lamang, kaya hindi ito maituturing na isang S-Class Gate. At maaari lamang nilang maihalin tulad ito bilang isang gate na halos kapantay lamang ng mga gate kung saan ang kanilang mga baguhang hunters ay ginagawa ang kanilang mga eksaminasyon. Habang ang mga ito ay halatang nagpapakita ng pagtutol sa pag-angat ng bansa na kinaroroonan ni Daesung, ay nagsalita pa ang isang chairman, at sinabi na bakit sila nagmamadaling husgahan ang pangyayaring ito dahil hindi pa nga nakakapagsalita ang mismong chairman ng Korea's Hunter Association. Samantala ang chairman ng Korea's Hunter Association na si Park Jung-ho, ay iniisip na ang mga taong ito ay malinaw na nagpapakita ng kanilang mga pagtutol sa kanilang pag-angat, kaya dahil dito ay hindi siya magpapatalo sa kanila. Habang iniisip pa niya ito, ay muling nagsalita ang presidente ng World Hunter Association, at sinabi na kasalukuyang nagpadala na ng mga tao ang asosasyon para imbestigahan ang pangyayaring ito, para malaman kung maituturing ba talaga itong isang S-Class shutdown. Dinagdag pa niya na ang pagpupulong na ginaganap sa araw na ito ay hindi itinawag para sa isyong iyon. Kaya hinimok niya sila na sa ngayon, ay makinig muna sa sasabihin ng chairman ng Korea's Hunter Association na si Park Jung-ho. Agad din namang nagpakilala ang chairman ng Korea's Hunter Association, at sinabi na nakakuha sila ng mga importanteng impormasyon mula kay Hunter Han Daesung. At dahil din sa mga problemang natuklasan nila mula sa mga impormasyong ito, kaya sila nagre-request ng isang global na solusyon para sa mga problemang ito. Pagkatapos niyang sabihin ito ay hinimok niya ang mga participant na panoorin ang inihanda nilang video upang mas maunawaan nila ang ibig niyang sabihin. Samantala sa building ng Daesung Clan, ay kasalukuyan ng paparating dito ang lider nito na si Chanho, at nang makita ito ng mga reporter na nagtitipon sa lugar ay agad na napatingin sila papunta sa kanya. Samantala sa loob ng sasakyan, ay binanggit ni Choyong kay Chanho na ang mga reporter ay kasalukuyang pinaliligiran na sila, kaya tinatanong niya ito kung ano ang kanilang gagawin. Sa kabilang banda si Chanho nang makita ang mga ito, ay tila sumakit bigla ang ulo, at iniisip na nababaliw na siya sa ginagawa ng mga ito. Ngunit dahil wala na rin siyang choice ay lumabas na rin siya sa sasakyan, at agad nga siyang sinalubong ng mga tanong ng mga reporter. Ang una nilang tinanong ay ang tungkol sa S-Class Gate, at kung paanong sinasabi ng ilan na hindi ito isang S-Class. Tinanong naman ng isa kung ano ang sinabi ni Daesung tungkol sa bagay na ito. Habang pinuputakti pa siya ng mga tanong ng mga reporter, ay napapamura siya sa kanyang isip at tinatanong kung sino ang lapastangan na nagsabi na hindi iyon S-Class Gate. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga reporter na babanggitin nila ang kanilang komento sa mga bagay na ito kapag nakausap niya na si Daesung, kaya bago iyon ay humihiling siya na maghintay muna sila, ngunit sa halip na tumigil ang mga ito, ay binanggit pa ng ilan sa kanila na magiging mas madali ang kanilang pagpapaliwanag kung ipapakita na lang nila kung ano ang nakuha nilang loot sa lugar na iyon. Habang ang isa naman ay sinasabi na ang mga taga-ibang bansa, ay sinasabi na ang gate na iyon ay isang walang laman na gate, at kahit pa nga ang mga taga-investigation team, ay sinasabi din na wala silang nadiskobring kahit ano sa loob ng gate.
Kaya hinihingi nila ang opinyon ng kanilang clan tungkol sa bagay na ito, ngunit sa gitna ng pagtatanong ng mga reporter na ito, ay nangialam na si Chuyong, at pinatitigil na sila sa kanilang pag-interview, at sinabihan si Chanho na mauna nang pumasok sa loob. Matapos namang makalampas si Chanho sa mga ito, ay nagpasalamat siya kay Choyong, at nang makaalis na nga ito ay siya naman ang sinimulang tanungin ng mga reporter. Ngunit gaya ni Chanho ay hindi siya nagpaunlak ng interview sa kanila. Samantala sa bahay ni Daesung ay kasalukuyan ding nagtitipon at nag-aantay ang mga reporter sa paglabas nito. At habang ginagawa nila ito ay napansin nila ang kapatid at ina nito na lumabas mula sa gusali. Kasunod nga nito ay agad nilang tinanong ang sila kung sila ba ang pamilya ni Daesung at kung maaari ay pwede ba silang ma-interview ngayon. Tila hindi naman handa ang pamilya ni Daesung sa mga ganitong pangyayari, at nagulat pa nga sila at hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Habang naguguluhan pa sila, ay pinangunahan ng isang reporter na may kulot na buhok ang pagtatanong at tinatanong kung kasalukuyan bang nasa bahay nila si Daesung, at tinawag pa nga niya ito na ang bayani ng kanilang bansa. Sinabi rin niya na ang mga mamayan ay kasalukuyang naghihintay ng isang mensahe mula sa kanilang bayani. Tila nagtataka naman ang mag-ina kung ano ang sinasabi nito na bayani, ngunit sa halip na sagutin ang tanong nila, ay sinabi ng reporter na kung pwede sana silang humingi ng kanilang komento tungkol sa nangyaring S-Class Gate incident, at tinanong ang mag-ina kung may sinabi bang espesyal ang kanilang kapamilya na si Daesung. Agad namang nagsalita si Jisoo, at sinabi na ang tanging sinabi lang sa kanila ng kanyang kapatid ay hindi na nila kailangang mag-evacuate. Tila naguluhan naman ang reporter sa sagot na ito, kaya tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Jisoo na sinabi ng kanyang kapatid na ang kanilang bahay ang pinakaligtas na lugar, kaya hindi na nila kailangang umalis dito. Pagkatapos nito ay sinabi ng reporter na importanteng impormasyon ngayon, kaya pagkatapos nito ay nagtanong naman ang isang reporter, at tinatanong siya kung bakit biglang nagbago ang kulay ng buhok ng kanyang kapatid. At tinanong din niya kung ano ang naging dahilan nito. Habang nagpapaliwanag pa si Jisoo tungkol sa bagay na ito, ay pinigilan na siyang magsalita ng kanyang kapatid na si Daesung, at inutusan siya na isama na ang kanyang ina at umuwi na sila sa kanilang bahay. Nang makita naman ng mga reporter ang pagdating niya, ay agad nilang itinoon ang kanilang pansin sa kanya, at agad na sinimulang tanungin tungkol sa S-Rank Gate, habang ang ilan naman ay sinimulang kumuha ng mga larawan niya. At tinatanong din ng iba ang tungkol sa sinabi nito sa kanyang pamilya. Samantala ang makulit na reporter ay maangas na tinanong si Daesung kung ano ang kanyang masasabi tungkol sa teori na ang S-Class Gate na kanyang na-shutdown ay walang laman. Idinagdag pa niya na ang mga mamamayan ay may karapatan na malaman ang tungkol sa bagay na ito, ngunit sa halip na sagutin ang tanong na ito, ay sumenyas lamang siya na tila ba pinatatahimik sila, at sinabi na kung sino sa kanila ang magsasalita pa, ay hindi niya papayagang makapasok sa gagawin nilang press conference. Natahimik naman ang lahat ng mga ito matapos marinig ang pagbabantang ito ni Daesung. Pagkatapos nito ay nagsagawa si Daesung ng pagpitik sa kanyang daliri, at matapos niyang gawin ito lahat ng mga kamera at mga kagamitan na dala nila ay sumabog. Habang nagtataka pa sila kung ano ang nangyayaring ito, ay nagsimula ng maglakad palayo si Daesung. At sinabi na ang pagkuha ng mga larawan at video sa lugar na ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Idinagdag pa niya na ilalabas niya ang lahat ng kanyang natuklasan sa press conference pagkalipas ng 1 linggo, kaya pwede na silang umalis. Sa kabilang banda ang mga reporter nang marinig ito, ay makikitang nalungkot dahil alam din naman nila na wala silang magagawa kay Daesung tungkol sa bagay na ito. Samantala sa isang eroplano kung saan sakay ang chairman ng Korea Hunter Association, ay kasalukuyang iniisip nito ang mga naganap sa loob ng pagpupulong nila sa World Hunter Association. Matapos niyang sabihin sa kanila ang mga impormasyon na alam niya, sinabi ng isang participant na ang mga gates ay isang banta sa mga mamayan, ngunit kasabay nito ay importante rin ito dahil nakakapagmina sila ng mga resources dito. At pagkatapos nito ay iminungkahi pa nga niya na kailangan nilang humuli ng ilan sa mga miyembro ng Honse na gumagawa ng gate para mas malaman nila ang kanilang motibo. At kasabay nito ay iniisip din niya na ang pag-clear ni Daesung ng isang S-Class Gate ng mag-isa ay hindi ka panipaniwala. Kaya bilang isang S-Class Hunter,
ay nais niyang siya mismo ang magsuri sa kanyang abilidad kung talaga bang nagawa niya ito. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito ay sinabi niya na dahil sa mga rason na kanyang binanggit, ay kailangan nilang papuntahin si Daesung sa lugar na ito para marinig nila mismo kung ano ang kanyang panig sa bagay na ito. Kasabay din ito ay iniisip niya na kailangan nila talagang mapapunta ang hunter na ito dito para malaman nila kung talaga nga bang mayroong hindi kapanipaniwalang hunter ang bansang Korea. Samantala pagkatapos magkomento ng participant na iyon, ay nagkomento rin ang isang chairman, at sinabi na kailangan pa nila ng higit na ebidensya upang mapatunayan ang kanyang mga sinasabi, kaya gusto nila na papuntahin si Daesung, sa gayon ay marinig nila mismo mula sa kanya ang mga detalye ng bagay na ito. Kasabay nito ay iniisip din niya na kailangan nilang malaman kung ang mga abilidad ni Daesung ay totoo, at kung mapatunayan nila na totoo ang lahat ng ito, ay kailangan nilang maintain ang isang cooperative relationship sa kanilang bansa. Pagkatapos nito ay sumang-ayon din ang isa pang chairman at sinabi na kung magagawa nilang makontrol ang isang gate ay magiging malaking tulong ito para sa kanilang mundo, kaya iminungkahi rin niya na tawagin si Daesung papunta dito, sa gayon ay makakuha pa sila ng higit na impormasyon tungkol sa bagay na ito. Tila napipiko naman na ang chairman ng Korea Hunter Association dahil halatang halata ang motibo ng mga ito. Kaya sinabi niya na hindi magiging posible na papuntahin si Daesung dito, dahil sa kasalukuyan ay siya ang pinakamatindi nilang panlaban sa mga sakuna na dumarating sa kanilang bansa. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, ay binanggit ng presidente ng World Hunter Association na magpapadala sila ng 5 S-Class Hunter para protektahan ang kanilang bansa, kapag umalis si Daesung doon. Pagkatapos nito ay iminungkahi rin niya na papuntahin dito si Daesung. Sa gayon ay mapapakinggan nila mismo mula sa kanya ang kanyang mga sasabihin, at pagkatapos nito ay sa kanila mapapag-usapan ang tungkol sa mga dapat nilang ipatupad na policy. Matapos namang marinig ito ng chairman, ay malinaw niyang nakikita ang mga pansarili nitong mga interes, lalong-lalo na kay Daesung. Pagkatapos ng pag-iisip na ito ay sinabi niya na wala siyang planong makipag-operate sa kanila, kaya gawin na lang nila kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkatapos nito ay bumalik na ang eksena sa eroplanong sinasakyan niya, at habang nandito siya ay iniisip niya na hindi niya hahayaan na magawa nila ang mga gusto nila. Samantala sa building ng Daesung clan, ay kasalukuyang tinatanong ni Daesung si Choyong kung gusto ba talaga niyang magtrabaho para sa kanila. Sinabi naman niya na dahil 2 beses na niyang iniligtas ang kanyang buhay, at hindi pa siya nakagagawa ng kahit anong paraan ng pasasalamat sa kanya, kaya ngayon ay magalang siyang yumuko sa kanya, at nagpasalamat para sa ginawa niyang ito. Nang makita naman ito ni Daesung ay sinabi niya na wala yon, at sa kanya itinanong kung nakarecover na ba ang kanyang katawan mula sa pinsalang natamo nito. Sinabi naman ni Choyong na dahil ang kanyang aura core ay nawasak, ay hindi na siya maaaring magtrabaho bilang isang hunter, ngunit sa kabila nito ay wala namang nagiging problema sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya hiniling niya na pansamantalang magtrabaho dito hanggang sa makarecover siya bilang isang hunter. Tinanong naman ni Daesung kung hindi pa rin ba siya makapagtrabaho bilang isang hunter ngayon, ipinaliwanag naman ni Choyong na noong bata pa siya ay nawala ang kanyang mga magulang dahil sa mga halimaw, kaya hindi siya susuko hanggat mabawi niya ang kanyang abilidad bilang hunter, at makapaghiganti sa mga taong gumagawa ng gate na yon. Matapos namang marinig ito ay sandaling natahimik si Daesung, na tila ba nag-iisip ng solusyon sa kanyang problema. Habang ginagawa nga niya ito ay lumabas si Chanho mula sa kanyang opisina, at galit na sinasabi na kung nasaan na si Daesung, dahil sinabi nito noong una na papunta na siya, ngunit ngayon ay wala pa. Habang sinasabi pa nga niya ito ay napansin niya na si Daesung ay nakatayo na sa kanyang harapan, kaya agad itong ngumiti at sinabi na nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa World Hunter Association, at iniimbitahan sila na pumunta doon. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.